Araling Panlipunan 4, ika-4 na markahan. Module 6, mga gawain at epekto ng gawaing pansibiko. Alamin natin. Ang module na ito ay ginawa upang maibahagi sa iyo ang mga kaalaman na nararapat niyong matutunan sa nasabing baitang. Nakapaloob dito ang pag-aaral ng mga gawain at epekto ng gawaing pansibiko. May iba't ibang uri ang gawaing pansibiko. Maaari itong gampanan ng sinuman, bata man o matanda, batay sa kanyang kakayahan. May dalawang mukha ng kabutihang na idudulot ang gawaing pansibiko. Isang mukha nito ang kadyat na pagtugon sa mga nangangailangan. Ang isa pa ay ang pangmahabang panahong dulot nito sa tao at sa bansa. Mga layunin. Natutukoy ang iba't ibang uri ng gawaing pansibiko at ang epekto nito. Naisusulat ang angkop na pagkilos sa ibinigay na mga sitwasyon at napahahalagahan ang iba't ibang gawaing pansibiko. Subukin natin. Panuto. Basahin ang bawat sitwasyon at isulat sa papel ang letra ng pinakaangkop na pagkilos sa sumusunod na sitwasyon. Unang bilang, may mga dumalo na nagkwekwentuhan sa loob ng isang bulwagan. Magsisimula na ang pambansang awit bilang panimula ng programa. Ano ang maaari mong gawin? A. Huwag kumibo. B. Sumali sa nagkikwentuhan. C. Sawayin ang nagkikwentuhan. D. Sabihan ang mga nagkikwentuhan na tumahimik muna at lumahok sa pag-awit. Ikalawang bilang. Nakita mong tumatawid si Lola Tinay sa Kalye Aurora. Ano ang gagawin mo? A. Aalalayan ang matanda. B. Pabayaan siya at huwag pansinin. C. Sabihan siya na mag-ingat sa pagtawid. D. Maghanap ng pulis na magpapatawid sa matanda. Ikatlong bilang. Tila nakalimutan ni Lolo Tino ang daan pa uwi. Paikot-ikot siya sa magkapitbahayan. Ano ang gagawin mo? A. Hanapin ang pamilya ni Lolo Tino upang maiuwi siya. B. Ipagbigay alam ito sa mga barangay tanod. C. Tanungin si Lolo Tino at tulungan siya. D. Huwag pansinin ang matanda. Ika-4 na bilang. Katatapos lamang ng malakas na bagyo, tulong-tulong ang mga tao sa inyong pamayanan upang maglinis. Ano ang gagawin mo? A. Manood sa mga taong naglilinis. B. Manatili sa kwarto at magpahinga. C. Sumali sa paglilinis at gawin ang makakaya. D. Ibalita sa media ang naganap na pagtutulungan sa komunidad. Ika-5 bilang. Magpapakain para sa mga batang lansangan ang organisasyong pangkababaihan sa inyong lugar. Ano ang maaari mong itulong? A. Tumulong sa paghahanda at pagpapakain para sa mga bata. B. Magboluntaryo sa susunod na pagpapakain. C. Makikain kasama ang mga bata. D. Umuwi na lamang. Ika-6 na bilang. Nakita mo ang isang mag-aaral na nagtapon ng balat ng candy sa daan habang naglalakad. Anong gagawin mo? A. Huwag lang pansinin. B. Pagtatawanan mo lang. C. Aawayin siya. D. Sabihan ilagay ang basura sa tamang lalagyan. Ika-7 bilang. Sa panahon ngayon, isinasabatas ang pagsuot ng face mask kapag lumalabas ng bahay. Ito'y dahil sa pag-iwas na mahawaan at makahawa ng virus na COVID-19. Ano ang maaari mong gawin? A. Magsuot ng face mask kapag may nagbabantay ng mga pulis. B. Susuotin lamang ang face mask kung kailan gusto. C. Sinusuot pero nasa baba lamang. D. Suotin sa lahat ng panahon habang nasa lakad. Ika-8 bilang. Habang naglalakad kayo ng mga kaklase mo, napadaan kayo sa plaza at nakita ninyo ang iba't ibang uri ng mga bulaklak at napakagandang tignan ang mga ito. Isa sa mga kaklase mo ay pumitas ng 3 uri. Ano ang maaari mong gawin? A. Suntukin mo.
B. Hindi mo na kaibiganin. C. Pagsabihan mo na bawal mamitas ng bulaklak sa plaza. D. Isumbong sa pulis. Ika-9 na bilang. Oras ng recess habang ikaw ay kumakain, napansin mo ang isa mong kaklase na nakaupo lang kasi wala siyang pambili ng snacks. Lumapit siya sa iyo at humingi. Ano ang gagawin mo? A. Hayaan lang na nakatingin sa iyo habang ikaw ay kumakain. B. Hindi mo siya papansinin. C. Iwasan mo siya. D. Bibigyan mo siya. Ika-10 bilang. Sa panahon ng pandemic, napakarami ang epektado sa pagkawalan ng hanap buhay. Isa sa kapitbahay mo ay isang beses lang sa isang araw nakakakain. Umiiyak palagi ang mga bata dahil sila ay nagugutom. Bilang kapitbahay, ano ang maaari mong gawin? A. Pagtawanan sila. B. Sawayin kasi masakit sa tenga ang panaiiyak ng mga bata. C. Bigyan sila ng makakain. D. Hayaan lang na umiyak palagi. Balikan natin, panuto. Piliin at isulat sa papel ang titik ng gawaing pansibikong inilalarawan sa bawat pahayag. Isulat kung ito ay kalikasan, kalusugan, pampalakasan o edukasyon. Unang bilang, pagsasagawa ng paligsahan sa pagpipinta ng mga batang lansangan. Ikalawang bilang, pagsasagawa ng libreng operasyon sa mga may biyak sa labi. Ikatlong bilang, pagbubuo ng liga para sa palaro sa inyong barangay. Ika-4 na bilang, pagpunta sa komunidad ng mga mangyan upang maranasan ang pang-araw-araw nilang pamumuhay at makatulong sa kanila at sa larangan ng edukasyon upang matuto. Ika-5 bilang, pagsasama sa pagtatanim ng maliliit na puno sa Sierra Madre. Ika-6 na bilang, sumasali sa paglilinis sa komunidad para maiwasan ang anumang sakit. Ika-7 bilang, lumalahok sa programang Clean and Green Project sa barangay. Ika-8 bilang, pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Ika-9 na bilang, sumusunod sa mga batas sa pampublikong paaralan. Ika-10 bilang, paghikayat ng mga kaklase na bumuo ng group study. Mga sagot. Tuklasin natin. Ano kaya ang matututunan mo sa module na ito? Suriing mabuti ang tungkol sa mga gawaing pansibiko at ang epekto nito. May iba't ibang uri ng gawaing pansibiko. Maaari itong iayon sa kakayahan ng individual o grupo. Sa mga batang tulad mo, ang gawaing pansibiko ay makikita sa payak na paggawa ng kabutihan. Narito ang ilang mga halimbawa. Pagtulong sa paglilinis ng kapaligiran. Ang pagtangkilik sa mga produkto ng iyong komunidad at ng ating bansa ay halimbawa rin ng gawaing pansibiko na maaari mo nang umpisahan ngayon pa lamang. Ang pagsunod sa mga batas ng iyong munisipyo at maging ng ating bansa ay isa pang paraan. Ang pagpapalabas o pagtulong sa mga pagtatanghal na pampubliko ay isa pang gawain. May mga gawaing pansibiko rin na maaaring gampanan bilang grupo o bilang kasapi ng isang organisasyon. Isang halimbawa ay sasamahan ng mga kabataan para sa kapakanan ng mga hayop at kalikasan at samahan para sa kapakanan ng mga katutubong Pilipino. Meron ding epekto ang mga gawaing pansibiko sa ating bansa.
Maaaring malawak ang sakop at pangmatagalan ang gawaing pansibiko na sinasalihan, lalo na ng mga nakatatanda. Ilang halimbawa ng mga ito ay ang programa at proyekto sa literacy, mga proyektong may kinalaman sa pampalakasan gaya ng pagbuo ng mga liga at pagtuturo ng sports, at pati na rin ang pagbibigay ng mga pasilidad. Sa kabuuan, maaaring tignan sa dalawang mukha ang naidudulot ng gawaing pansibiko. Una, ang pagbibigay ng kadyat na lunas, at ang ikalawa naman ay ang pangmatagalang epekto nito sa mamamayan. Pagyamanin natin. Unang gawain, panuto. Ibigay ang hinihingi sa bawat tanong at isulat ang sagot sa iyong papel sa anumang pagkakasunod-sunod. Magbigay ng 5 gawaing pansibiko. Magbigay ng 3 epekto sa gawaing pansibiko sa ating bansa. At ibigay ang 2 mukha ng gawaing pansibiko. Isaisip natin, panuto. Isulat sa papel ang salitang tama kung ang isinasaad sa bawat pangungusap ay kabilang sa gawain at epekto ng pansibiko, at mali naman kung hindi. Isagawa natin, panuto. Ipaliwanag sa 2 o 3 pangungusap ang mga sumusunod na tanong. Gawin ito sa iyong papel. Una, maliban sa mga natalakay na mga gawaing pansibiko, ano ang iba pang gawain ang kaya mong gawin? At ikalawa, paano mo ito mapahahalagahan? Tayahin natin, panuto. Gumawa ng talaan ng tig-5 mga gawaing pansibiko na kayang gawin ng mga bata at matatanda.